Okay, dito tumingin. Ayan. Magandang buhay! Very good. So, yung in-online class natin yung nakaraan, karugtong lang ito, ha? Tapos, si teacher may tatanong mamaya, kaya kailangan kayo makinig. Nagsimula ang lahat, isang gabing maliwanag ang bilog na bilog na buwan. Sa labas ng bahay ng pamilya Lopez, isang malakas na tunog ang bumulabog sa katahimikan. Tila may pagsabog, tila may pagyanig. Nagising ang buong pamilya, pati na rin ang pusang kanina lamang ay naghihilig pang matutulog sa tabi ng basurahan. Sa basurahan, nagmula ang kakaibang tunog. Ano kaya yun? Tanong ni nanay habang nakahawak sa braso ni tatay. Baka magnanakaw, takot ako. Ang tanging nasabi ng anak na si Boyet. Humanda sa akin ang magnanakaw na yan. Di ko siya uurungan. Matapang na wika ni tatay kahit medyo nanginginig sa magkahalong lamig ng gabi at kaba sa dibdib. Papalapit na ang pamilya sa pinto. Bukas ang pinto at sa kanilang natanaw, di nila napigilan ang mapasigaw. Sigaw ni nanay. Sigaw ni tatay. Ang baho! Sabi ni Boyet. Isang malaking tambak ng basura ang tumambad sa kanilang harapan. Dumungan pa sila at kanilang nalaman. Puno na pala ng basura ang kanilang kapaligiran. Kala ko pa naman halimaw. Bulong ni nanay. Matulog na tayo, basura lang pala. Sabi ni tatay. Subalit, nang pabalik na sila sa kanilang kwarto, mayroong humarang sa kanila. Isang batang lalaking nakamaskara, kapa at nakabota. Hep hep! Ako, si Basura Kid! Basura lang ba ang sabi nyo? Hindi nyo ba alam na ang tambak-tambak na basurang yan ay masahol pa sa halimaw? Sisirain ito ang kalusugan ninyo. Sisirain ito ang kapaligiran at mundo ninyo. Ang pagkalat ng basura ay dapat nating labanan. Tinignan ni nanay at tatay ang tambak na basura. Naghalo ang nabubulok sa hindi nabubulok. Pinamamahayan na ito ng mga insekto at kumakalat na rin ang amoy na mabaho. Ang pagkalat ng tambak-tambak na basurang tulad ng basurang ito ay dapat natin labanan. Sigaw ni Basura Kid kasabay ng malakas at matalim na kidlat. Humanap si tatay ng malaking sako at doon'y isinilid ang basura. Agad niyang itinakbo sa kotse at nagmaneho si tatay patungo sa pinakamalapit na ilog. Pagdating sa ilog, inihulog ni tatay ang basura sa tubig. Ayan, malulunod na ang mga basura at ligtas na tayo sa kamatayan. Yaku po, mali! Hindi niyo ba alam na lalo pang madaling masisira ang mundo dahil sa ginawa ninyo? Sabi ni Basura Kid habang nakakunot ang noo. Lumusog siya sa tubig at agad kinolekta isa-isa ang basura sa ilog. Bumalik sila sa kanilang bahay upang mapag-isipan ang kanilang gagawin. Magdamag na inisip ng mag-asawa kung paano lalabanan ang mukhang halimaw na tumpok ng basura. Sinubukan nila itong sunugin, subalit lalo pang di nagustuhan ni Basura Kid dahil madudumihan daw ang hangin. Sinubukan nilang esprayan ng pabango ang basura, subalit lalo pang nakasama dahil ang inispray pala nila ay may chlorofluorocarbons na nakasisira sa ozone layer. Parami ng parami ang basura, paubos ng paubos ang oras. Nag-isip ang magkakakampi laban sa basurang gahalimaw sa laki at dami. Napailing si tatay, malapit ng mag-umaga. Tayo ang lumikha ng mga basurang ito. Kaya nasa ating mga kamay din ang paraan para di ito dumami ng dumami. Kailangan pigilan na natin ang pagdami ng basura bago pa tayo matabunan. Sabi niya. Alam ko na! Sabi ni Basura Kid. Samahan niyo akong labanan ang pagdami ng basura. Nilatan ni Basura Kid ang tambak ng basura. Ikaw, basura ka! Isa
Sinugod nila ang basura. Hiniwalay nila ang mga nabubulok sa di nabubulok. Kinuha nila ang mga basurang pwede pang i-recycle bilang mga kagamitan sa bahay, sa pamayanan at sa eskwelahan. Makalipas ang maraming oras, wala na ang gahalimaw na tambak ng basura. Yehey! Nasolusyonan na natin ang problemang ito. Alam na natin ang gagawin para di na ulit dumami ng dumami ang basura. Sigaw ni nanay. Sa bahay pa lamang, ibubukod-bukod na natin ang ating mga basura. Ang nabubulok at di nabubulok ay di pagsasamahin. Oo nga, salamat kay Basura Kid. Masayang sabi ni tatay. Nagpalingaling na si tatay upang hanapin ang munting superhero. Nasaan na kaya siya? Gusto ko pa naman siyang pasalamatan. Samantala, patawa-tawang iniligpit ni Boyet sa ilalim ng kanyang kama ang kanyang maskara, kapa at bota. At siya, Okay. Sino kaya yung sa tingin niyo si Basura Kid? Sino kaya si Basura Kid? Kasi iniligpit daw niya yung kanyang kapa at maskara sa ilalim ng kama. So, sino si Basura Kid? Ako hindi na naintindi si Boyet, di ba? Si Boyet yung Basura Kid. So, tatandaan, ibubukod yung basurang nabubulok sa hindi nabubulok. Di ba yan yung nileso natin yung nakaraan sa ating online class? Okay. So, maraming basura na hindi naman talaga basura. May mga basura na pwede pang gamitin, i-recycle, pwede na i-reuse, pwede namang ibaon sa lupa. May mga basurang pwede ibenta, di ba? Kagaya ng bote, dyaryo. Yung namang basura na tirang pagkain, pwedeng ipakain sa alaga. O yung mga lumang damit na sira-sira na, pwedeng gawing basahan. So, hindi lang